Ano ka ba namang bata ka? Yana, ano bang ginagawa mo sa school mo? Nag-aaral o basurera? Sabi ng kanyang tita Lusing. Napakamot si Yana habang tinatanggal ang mga basura, mga bato at bunot sa loob ng kanyang bag. Dapat talaga siguro, lagyan niya na lang ng lock ang zipper. Isa lang naman ang gagawa sa kanya noon. Isa lang ang loko-loko sa classroom nila at walang iba kundi si Lorenzo Bautista. Nilalagyan po nila palagi ng ganito ang gamit ko. Araw-araw na lang. Wala naman po akong ginagawang masama, Tita Lusing. Si Lorenzo po palagi ang gumagawa sa akin ito. Medyo naiiyak na nasabi ni Yana. Kumunot ang noo ni Tita Lusing. Ay nako, kayo na nga lang ang magkakalaro, kayo pa ang ganyan. Hindi ko naman po naging kalaro at kabati si Lorenzo kahit kailan. Hindi ko naman po siya pinapasama sa mga laro namin sa labas. Katwiran ni Yana. Masama pong ugali niya, tita. Isumbong na po natin sa teacher. Nalaki ang mga mata ni Tita Lusing at binatukan siya. Ano? Palalakihin mo pa? At ano? Papapuntahin mo pa ako sa guidance? Nakakahiyatak siya ng oras. Away bata lang naman. Kapag tumanda kayo, tatawanan nyo na lang yan. Saka hindi naman kita anak. Tumigil-tigil ka. Pasalamat ka nga't pinag-aaral pa kita. Hindi na nagsalita si Yana. Tahimik niya na lang pinunasan ang kanyang mga luha. Inaalagaan naman siya ng kanyang tita, binigyan ng tirahan, pinag-aaral at pinapakain. Pero murang edad pa lang, itinatak na sa kanyang isipan na utang na loob niya ang lahat. Naiinis siya minsan na hindi niya kilala kung sino ang kanyang ama. Maaga siyang naulila sa ina. Bata pa lang, naranasan niya ng maging malungkot at sa murang edad, natuto siyang itago yon at maging masaya sa mga bagay na nasa paligid niya. Lorenzo! Malakas niyang sigaw. Lumabas naman ang nakangising si Lorenzo mula sa bahay nito. Hoy, Yana! Binato niya ang mga basura at bunot na nilagay nito sa kanyang bag. Ang sama-sama mo talaga? Nakakainis ka? Isusumbong talaga kita sa nanay mo? Ang sama-sama mo? Masama siyang tiningnan ni Lorenzo, pero tinulak na lang ito. Inaapi siya, pero hindi siya papayag na hindi gaganti. Kapag ginawa mo pa yon, kita mo ba to? Ipinakita niya kay Lorenzo ang maliit na kamao. Sasapakin kita, nakakainis ka na. Matagal nang alam ni Yana de la Cruz na may mga taong kayang sirain ang araw niya. At pangalawa na sa listahan si Lorenzo. Top 1 kasi ang kanyang tita Lusing. Nag-walk out si Yana na parang matandang nanunggod lang ng tsismosa. Pero batin niyang may kasunod pa yon. Uy! Reyna ng dungis! Sigaw ni Lorenzo. Napahinto si Yana. Abala siya sa pag-iigib ng tubig para kay Tita Lusing. Subalit mukhang may mangbubuwisit na naman sa kanya. Iisa lang ang tao na tumatawag sa kanya ng ganon. Sabi ko, wag mo akong tawagin yan! Sigaw niya pabalik. Binuhat niya muli ang timba pero sinipa muli ni Lorenzo. Ala! Yana, natatapon! Tumalsik ang tubig at nabasang laylayan ng kanyang kupas na palda. Siyempre, matatapon. Sinipa mo eh. Tigilan mo nga. Pangluto to. Magagalit si Tia. Ay naku, wala akong pakialam dungis queen. Ani Lorenzo. Pero sige, tutulungan kita. Wag mo. Hinawakan itong timba at talagang impakto, tinaas ng kaunti, sabay ibinuhos lahat ng tubig sa tuyo at bitak-bitak na lupa. Napasinghap si Yana. Walang iya ka talaga. Anong problema mo? Ang sama mo talaga kahit kailan. Humagalpak si Lorenzo sa tawa. Uhaw ang mga lupa. Painumin mo sila. Ang tsaka mo talaga. Tsaka dahil lumalaki ang butos ng ilong mo palagi. Ikaw, puputok na sa sobrang taba. Pangasar niya na naman. Namumuo ang luha sa mga mata ni Yana. Hindi siya mapang-asar na bata, pero talagang si Lorenzo lang ang umuubos ng kanyang pasensya. Pagod na siya, gutom pa, at ngayon ay kailangan na naman niyang bumalik sa poso. Bakit mo ba ako laging ginaganito? Tanong ni Yana habang nanginginig ang boses. Napakagat si Yana sa loob ng pisngi niya at tumalikod, pero may narinig siya. Kaso sa sobrang inis niya, nakalimutan niyang wala pala sa isang paa niyang tsinelas. Paglingon niya, naabutan niyang itinapon ni Lorenzo sa bubong iyon. Hindi!
Sigaw niya sabay habol at nakayapak sa mainit na lupa. Ibalik mo yon! Kunin mo, dungis! Sigaw ni Lorenzo bago tumakbo papalayo. Hindi niya na napigilang umiyak. Ibinato niya rito ang isa pa. Napapaiyak na lang talaga siya sa kapilyuhan ni Lorenzo. Gustong-gusto niya na itong sapakin papuntang Mars. Kinagabihan, umakyat si Yana sa drum ng tubig, kumapit sa kalawanging alulod at pinilit makuha ang tsinelas niya. Wala namang ibang kukuha para sa kanya, kundi siya lamang. Lumipas ang mga linggo, naging mga buwan. Isang umaga, nagising siyang may nakaparadang maliit na truck sa harap ng bahay ng pamilya ni Lorenzo. May mga lalaking nagbubuhat ng mga kahon at maleta. Lumapit siya sa gate at sumilip. "Nasaan po si Lorenzo?" Tanong niya sa isang kargador. Kumunot ang noo nito. Pinahakot lang ang gamit dito, Neng. Nauna nang umalis yung may-ari sa kang anak niya." At gano'n na lang, nawala na sa landas ng kanyang buhay si Lorenzo. Sa wakas, tumahimik din ang paligid ni Yana. Pagkatapos ng araw na yon, maraming taon ang lumipas. 19 years old na si Yana at certified master na siya sa 3 bagay. Una, umiwas sa lumilipad na tsinelas. Pangalawa, magbingi-bingihan sa mga sinasabi ni Tita Lusing. At pangatlo, ngumiti habang nagkukunwaring hindi sira ang kalooban. "Yana!" Sigaw ni Tita Lusing na parang kaluskos ng kalderong kinakamot ng kalawanging tinidor. Napabuntong hininga si Yana mula sa banyo habang nagsisipilyo pa. Magsisimula na naman ang panibagong laban niya sa araw. "Huwag kang ngang matagal dyan. Akala mo beauty queen ka mukha kang kulang sa gatas. Bilisan mo na at may gagamit ng banyo. Kahit ano pang ayos ang gawin mo, wala ka nang igaganda." Sabi ni Tita Lusing sa kanya. Agad siyang nagmadali. Maluluha pa dahil sa toothpaste na muntik niya ng malunok. Nagpuna siya ng bibig, tapos bumubulong-bulong pa. Gatas nga ang kulang, pero hindi ko naman tinira yung nasa ref. Ako na naman ang pagbubuntunan ng mga to kahit naman sila-sila lang din ang nakakaubos ng stock dito sa bahay. Lumabas siyang may tuwalya sa ulo, nabatukan pa siya ng kanyang pinsan. "Ang tagal mo? Nakakainis, late na ako sa lakad namin ng kaibigan ko." Naghihintay si Tita Lusing sa mesa. Naka-floral na duster, hair rollers at hawak ang tasa ng kape na parang martilyo ng korte. Ang tingin nito kay Yana, para bang may allergy ito sa mismong presensya niya. "Hoy, anong oras na? Ang bagal mong kumilos!" Puna na naman ng kanyang tita. "Ano ba naman po ba kung mabagal? Ika nga po kahit delay pero dumarating din." Sagot ni Yana habang inaabot ang kaldero. "Anong sinabi mo?" Singkit ang mata na tanong ng kanyang Tita Lusing. Napabuntong hininga siya. "Wala po, nagdadasal lang po ako na sana hindi sunog yung kanin ngayon." "Magdasal ka rin na sana gumanda ka kahit konti." Banat ni Tita Lusing sa kanya. "Ang pangit mo pa rin. Manang-mana ka sa nanay mong patay gutom at wala ka pang utak. Walang mararating." Tumigil si Yana habang hawak ang bigas. Dahan-dahan siyang humarap at pilit ang ngiti sa labi. "Alam niyo po, hindi naman po ako pangit. Wala lang po akong budget. Pero kung may pera po ako, kahit kaliit-liitang dark spot, ipapatanggal ko po." Napakurap ang kanyang tiyahin. "At hindi rin po ako walang utak. Mahina lang naman." Dagdag ni Yana. "Medyo slow thinker lang kasi po ang dami kong iniisip. Tuition, kuryente, utang nyo sa tindahan. Hindi po kasya sa isang utak lahat ng yon. Pinapasalo mo po sa akin lahat." Hindi siya nasampal ngayon, kaso may lumipad na nga lang na tsinelas. Mabuti na lang, gold medalist na si Yana sa pag-iwas sa mga bato ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ng almusal na itlog na maalat at kalahating pandesal, naghanda na si Yana. Sa school, ibang Yana ang dumadating. Hindi si Yana na tagahugas ng pinggan ni Tita Lusing. Siya si Yana, determinado at may pangarap kahit medyo engot. "Yana!" Tawag ni May, nakaklase niya. "May pagkain ako dito. Gusto mo ba?" "Uy, ang ganda ng hikaw mo." Hinawakan ni Yana ang kanyang hikaw. "Thanks, vintage yan. 10 pesos lang, Jurassic era pa." Tawang-tawa si May. "Baliw ka? Tara na, may quiz pa tayo mamaya." Pagkatapos
Pagkatapos ng klase, diretso si Yana sa part-time job niya sa karinderya. Kailangan niyang gawin yon para mabuhay at para makapag-aral. Wala na kasing gana ang tita Lusing niya na papasukin pa siya sa school. May balak naman siyang magkolehiyo, kaya talagang magdodoble kayod pa siya. Yun nga lang, may malaki siyang problema. Palaging kinukuha ng kanyang tiya ang baon niya. Pauwi pa lang siya, nakaabang na agad ito sa kanya para sa perang dala niya. Para bang kahit magtago si Yana, parang mga mata ng agila na nakakahanap pa rin si Tita Lusing. Anong oras na? Bungad nito. Napakamot si Yana. Nagtrabaho lang po ako. Iabot mo. Singhal nito at inilhad sa kanya ang palad. Tinitigan ni Yana. Inabutan niya ito ng 150 pesos. Tama na yon, may kailangan pa siyang pag-ipunan. Eto lang? Naiinis na tanong nito. Hoy, dito ka kumakain. Wala ka talagang utang na loob no? Napabuntong hininga si Yana. Pamasahe ko po bukas. Saka may pinag-iipunan po ako, Tita Lusing. Hindi naman po ako nagtrabaho para sa inyo. Oo, palamon siya ng kanyang Tita Lusing. Pero pakiramdam niya, binabayaran niya naman yon dahil sa mga ginagawa niya sa bahay. Hindi rin siya ang tipo ng tao na pumapayag na tapak-tapakan. Ramdam niyang sumagot kaya talagang sasagot siya kapag alam niyang mali ang kaharap niya. Kahit nabatukan pa siya ni Tita Lusing, wala siyang pakialam. Ang dami mong sinasabi. Hirit ni Tita Lusing sabay kuha sa pera. Etong batang to, gandahan mong ugali mo kasi pangit ka. Mag-ipon ka na lang para sa retoke. Tumango na lang si Yana. Sige po, pang nose lift para confident ako mag-recitation. Pero correction po, maganda naman pong ugali ko. Depende lang po talaga sa kaharap ko. Kapag 3 po ang sungay, 5 naman sa akin. Sinamaan siya ng tingin ni Tita Lusing at walang pagdadalawang isip na binatukan siya. Nang makapasok sa kanyang kwarto, muli siyang huminga ng malalim. Palaging mabigat ang loob niya kapag umuuwi. Siya na lang talaga ang naghahanap ng paraan para mapagaan ang lahat. Balang araw talaga makakaalis ako sa bahay na to. Makakaalis ako. Kaya naman, nang makapag-ipon at magkaroon ng pagkakataon, naghanda na siya sa pag-alis kay Tita Lusing. Abat talagang aalis nga ang bruha na to. Bulalas ng kanyang tiya. Sige, magaling ka. Lumayas ka na para mabawasan ang palamunin dito. Nakuha niyang maging pilosopo habang sinasara ang bag. Hindi po. Nag-impake po ako para pumasok po ulit dito sa bahay mo. Makikipagtanan po ako. Makikipagtanan? Binatukan siya ni Tita Lusing. Wala kang boyfriend. Sira, ang pangit mo. Mukha ka bang may syota? Napanguso naman si Yana. Kapag nagka-boyfriend ho talaga ako, isasaksak ko ho sa baga nyo. Hinampas na siya ng una ng kanyang tita. Lumayas ka na. Buwisit ka, tumataas ang dugo ko sa yung bata ka. Nagpatuloy siya sa pag-iimpake. Dinadaan niya lang sa biro pero matagal niya nang ramdam na gusto siyang paalisin doon. May tito din kasi siyang kontra ng kontra. Pero okay na rin na makaalis sa bahay ni Tita Lusing. At least makakapunta siya sa ibang lugar. Gusto niya rin kasing makapagtapos sa pag-aaral. Maya-maya'y niyakap niya si Tita Lusing kahit naman napakasama ng ugali nito. Hindi niya maikakaila na lumaki siya ng ganoon dahil dito. Kaya kahit mabunganga, okay na rin. Salamat po tita, kahit na palagi tayong nag-aaway. Mahinang sabi ni Yana. Napairap naman ito. Kapag may narating ka ng ingrata ka, huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mong kamag-anak mo kami. Baka hututan ka lang ng tiyuhin mo. Mamamatay na ako. Alam mo namang may bukol ako sa bituka. Sinamaan ni Yana ng tingin si Tita Lusing. Alam niyang yun ang dahilan kung bakit siya nito iniinis palagi. Tinutulak siya nitong umalis na dahil sa bahay na yon, kahit masama ang ugali, si Tita Lusing lang ang may pakialam sa kanya. Lambingan na lang talaga nila ni Tita Lusing ang bardagulan. Hindi naman siya tatagal doon kung palasagot siya. Pero dahil kahit paano, mahal naman siya ni Tita Lusing, hindi pa rin siya napabayaan. Maaga pa nang marating niya ang terminal ng bus. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib. Para bang nakalunok siya ng buong drumstick. Tiningnan siya ng lalaki sa counter na para bang nawawala siya.
At totoo nga naman, para siyang nawawala. Wala rin naman siyang mapupuntahan doon, pero magbabaka sakali pa rin. May naipon naman siyang pera kahit paano. Isang tiket po papuntang Maynila, one way, sabi ni Yana. Estudyante ka? Tanong nito. Opo. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang pera. Bawat piso parang paalam sa isang safety net na hindi naman talaga niya naranasan. Yun lang ang pera niya kaya kailangang magtipid. Umupo siya sa pinakadulo ng bus malapit sa CR. Nang makaupo roon, bahagya siyang nalungkot. Mamimiss ni Yana ang tita niyang masamang damo. Kung babalik siya, baka nga tito at pinsan niya na lang ang maabutan. Pero hangad niya pa rin na maipagamot si Tita Lusing. Maya-maya'y umandar na ang bus. Tinitigan ni Yana ang labas ng bintana. Pinapanood ang unti-unting pagliit ng bayan kung saan siya lumaki. Walang humabol, walang sumigaw ng pangalan niya. Walang Tita Lusing na naka-rollers at may walis tingting. Sa susunod na hintuan, bumaba si Yana na para bang yun na ang huling araw niya sa mundo. May nakita siyang karinderya. Nagtitipid siya pero alam niyang kailangan niyang kumain. Baka hindi pa siya makarating sa Maynila, nahimatay na si Yana. Yung long silog na lang po, sabi ni Yana sa kumuha ng order niya. At isang extra rice, please. Sandali lang siyang naghintay doon. Medyo puno na rin ang karinderya. Maya-maya dumating ng kanyang order. Bawat subo para ulit siyang nakakita ng tao. Habang kumakain, napansin niya ang isang lalaking pumasok. Kunot noon itong tiningnan ng ulam sa istante. Medyo weird lang dahil mukhang mayaman ang lalaki, pero sa simpleng karinderya lang kakain. Napatigal si Yana sa pagmuya nang lumapit ang lalaki sa kanya. Wala nang ibang lamesa. May bakante sa harap mo. Makikiupo ako. Umawang ang bibig ni Yana. Okay. Umupo naman ito at nagtanggal ng shades. Napayuko agad siya at nagtuloy-tuloy sa pagsubo. Hindi kasi siya sanay na makakita ng pogi. Natigilan lang si Yana sa pagkain nang makita ang order nito. 2 cup ng kanin at isang mangkok ng bulalo. Napalanok si Yana at natakam. Parang naging kawawa ang isang longganisa at isang itlog na kanina niya pang tinitipid. Nagkatinginan sila ng lalaki. Inaasahan niya na baka mag-alok ito ng bulalo. Masyado namang madami ang servings para sa isang taong kakain lang. Kaso, tinaasan lang siya nito ng kilay at nagsimula ng kumain. Kung umuya at pumikit pa ang binata, para bang sobrang sarap ng kinakain nito. Ang sarap naman ito. Nakakaganong kumain. Iba talaga kapag afford mo yung pagkain. Sabi pa ng binata sa harap niya na para bang patama sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niyang makipagtalo sa isang estranghero. Pinunasan niya ang bibig gamit ang tissue at bumalik muli sa bus. Walang hiyang yun? Hindi na nga namigay, pinatakam pa ako. Naiinis niyang bulong. Ni hindi mo lang nagpasalamat. Para pa nang aasar. Di siya nang afford ang bulalo. Kanya na. Pati buto, lamunin niya. Umakyat ang isang naglalako ng mga mani at kung ano-ano. Oh, mani! Mani! Kuya, pabili nga ng mani. Napasigaw na si Yana na sobrang frustrated. Napatingin tuloy sa kanya ang mga pasaherong nakabalik na sa loob ng bus. Galit na galit. Sige na, ito ng mani mo, madam. Sabi ng tendero sa kanya. Habang gumangata ng mani, masama pa rin ang kanyang loob. Mukhang sasakit pang tiyan ni Yana sa sobrang pagkatakam sa bulalo. Maya-maya ay kompleto na ulit ang mga pasahero. Huling umakyat ang konduktor. Lumapit ito sa kanya at may iniabot na supot. Ano po yan? Tanong ni Yana at tinanggap iyon. May lalaking nagpapabigay kanina. Ibigay ko raw sa'yo. Mukhang palis na. Tumingin agad si Yana sa binatang nakishare ng table sa kanya. Pasakay na ito sa sasakyan. Kumunot ang noo niya. Binuksan niya agad ang plastic. Doon, nakita niyang kanin, isang Tupperware na may lamang bulalo, may soft drinks, isang bote ng tubig, at may dessert pa na leche flan. Umalis na ang sasakyan ng estranghero na kaninang nang-aasar sa kanya. Umalis na rin ang bus. Habang dinadama niya ang init ng bulalo, hindi niya maiwasang mapangiti. Mabait naman pala, gusto lang talaga siyang asarin. Magkano po yung pink na tsinelas? Turo ni Yana sa may mukha ng kuneho.
Kabababa niya lang ng bus at nasa Maynila na siya. Kaso, nalagot naman ng tsinelas niya. Naghanap agad siya ng pwedeng mapasukang trabaho. Yun lang ang pwede niyang gawin para kumita ng pera at magkaroon ng bahay na matutuluyan. Yun lang ang pwede niyang gawin para kumita ng pera at magkaroon ng bahay na matutuluyan. Hanggang sa isang bakery ang napasukan niya. Yun nga lang, ang sama ng ugali ng kanyang amo. Pinagtiyagaan niya na lang. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang babago sa kanyang buhay. Bago makagat ni Yana ang monay, nahimatay ang matandang babae na kabibili lang ng tinapay sa bakery nila. May mga nagbubulungan, may mga deadma lang. Tumayo si Yana at sumilip. Huy, may nahimatay na matanda! Sigaw ng isang lalaki. Hindi na nag-isip si Yana. Binitiwan niya ang monay at tumakbo papunta sa matanda. Lumuhod siya sa tabi nito. Maputla, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Lola? Lola, okay lang po kayo? Tanong ni Yana habang marahang tinatapik ang balikat nito. Dahan-dahang dumilat ang matanda. Tuyong-tuyo ang labi. Halatang ilang araw nang walang kain. Lumingon si Yana sa isang magtataho. Kuya, tubig! Pahingi ho ng tubig! Agad siyang inabutan ng bote ng magtataho kahit walang tanong. Marahan niyang pinainom ang matanda. Tinulungan itong umupo. Sige lang po Lola, dahan-dahan lang. At sa wakas, mahina nitong binulong. Salamat Iha. Hindi umalis si Yana. Pinaypayan niyang matanda gamit ang pamaypay niya. Hinaplos niya ang likod nito. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya sa karinderya at kinuha ang bahagi niya ng pagkain na para sa mga tauhan. Hoy, Yana! Magtrabaho ka rito! Mamaya na yan! Iwan mo ng matandang yan! Naiinis na sabi ng kanyang boss. Napakagatlabi si Yana. Hindi matiis ang matandang nasa labas. Saglit lang po, ibawas niyo na lang po sa sahod ko. Muli siyang tumuloy sa labas. Lola, kain po muna kayo. Nasaan ba naman po kasi ang kasama niyo? Lola, hindi po dapat kayo mag-isa rito lalo na't sobrang tanda mo na. Nanginginig man ang kamay ng matanda. Ngumiti ito na parang yun na ang pinakamagandang regalong natanggap nito. Ang bait mo, apo. Napakibit balikat si Yana. Hindi siya sanay tawaging apo. Karaniwan kasi, hoy o ikaw na naman ang tawag sa kanya. Ako po si Yana, sabi niya rito. Hinaplos ng matanda ang kanyang kamay. Malambot ang puso mo, Iha. Panatilihin mo yan. Huwag mong hayaang patigasin ka ng mundo. Bahagya siyang napangiti sa sinabi nito. Kapag marami siyang problema at may mga naririnig na ganoon, malaking bagay na para sa kanya. Pagbalik sa staff room ng panaderya ng gabing yon, humiga si Yana sa kutsyon, hawak ang tiyan na parang nagrarally. Wala siyang hapunan, wala na ring pera ngayong araw. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya'y busog siya. Hindi sa tiyan, pero sa puso. Hindi naman talaga paranoid si Yana. Hindi siya yung tipo ng babaeng agad mag-aakala na lahat ng lalaki ay manyak. Pero ang boss niya ngayon, sabihin na lang natin na kung may amoy ang kabastusan, lublob na ito roon, may sabon, conditioner, at extra banlaw pa. Ang sarap naman itong monay. Kasing sarap siguro ng sayo, Yana. Biglang banat ng boss niyang lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Tumawa naman ito at pinasadahan ng tingin ang malaki niyang dibdib. Chill, joke lang naman. Sama agad ng tingin. Masungit ang mag-asawang boss niya noong una. Pero palagi ng lalaki ang nasa bakery. Habang tumatagal, mas nagiging mabait ito. Palaging siya rin ang napapansin. Minsan, may mga pasimpleng hawak o pagpwesto sa likod niya. Naaalarma siya pero hinahayaan niya muna. Wala rin kasi siyang ibang mapupuntahan. Tuwing dumadaan siya na sa harap nito, pakiramdam niya'y sinusundan ng tingin ang bawat galaw niya. Ayaw niyang isiping ilusyon lamang. Alam niyang hindi siya pang beauty queen. Masyadong pango ang ilong, makapalang kilay at ang katawan niya. Well, sige na nga, may balakang siyang pwedeng ipanlaban sa top model. Pangit pero sexy, okay? Bulong niya habang nagwawalis ng sahig.
Parang Kim Kardashian pero wag nang tingnan ng mukha. Kaya siguro namamanyak sa akin ang walang hiyang yon. Iniisip niyang baka nag-iinarte lang siya hanggang sa nagsimula na yung boss niya na bigla-bigla na lang sumusulpot sa likod niya. Parang multo, isang madulas, mabahong multo na walang respeto sa personal space. Yana, Sabi nito isang gabi nang silang dalawa lang ang tao. pagod ka na siguro. Gusto mo, sa bahay na lang kita ipagpahinga. Ang sikip sa staff room. Tara sa amin, may isang kwarto doon. Binitiwan niya na ang map. Ayos lang ako, boss. Okay na po ako sa staff room. Sanay naman po ako sa maliit na space. Saka hindi pa po ako pagod. Lumapit pa ito. Sayang ka, Yana. Gusto mong guminhawang buhay mo. Biglang bumukas ang pintuan sa harap. Hoy, Andres! Sigaw ng asawa nito. Anong oras na? Tara na! Naghihintay ng mga bata! Napabuga si Yana ng hininga na parang lumabas na pati ang kaluluwa niya. Salamat sa commander, naiwasan niya ang bastos nitong asawa. Sa pagtatapos ng linggo, nakabuo na si Yana ng 3 bagong skill na never niyang akalaing kakailanganin. Magpanggap na walang napapansing bastos na unggoy. Gusto na niyang mag-resign, gusto niya nang tumakas, pero saan naman siya pupunta? Hindi pa sapat ang kanyang ipon. Pero sa lahat ng problema niya, mukhang may sagot ang Diyos para sa kanya. Naglilinis si Yana sa counter nang may marinig siyang bumukas na pinto ng kotse. Napatingin siya sa babaeng lumabas ng sasakyan at sa isang matandang babae. Parehong mga elegante at hindi bagay sa lugar na yon. Lola? Bulong ni Yana nang mamukhaan ang matandang tinulungan niya. Yana! Ngumiti ang matanda na parang matagal ng kaibigan si Yana. Nagkita ulit tayo. Binalikan talaga kita dahil gusto ko bumawi sa kabaitan mo. Huminga ng malalim si Yana. Okay lang po kayo? Parang sosyal na po kayo ngayon, Lola. Tumawa ang matanda, sabay hawak sa kanyang kamay. Naging okay ako ng araw na yon dahil sa'yo. Ngayon, ako naman. Natigilan si Yana. Po? Eto si Carla, assistant ko. Gusto kitang bigyan ng trabaho na mas paigi rito sa trabaho mo bilang tendera. Nakangiting sabi ng matanda. Napakislot si Yana. Teka, ano po ulit? Lumapit si Carla at may ngiti sa mga labi. Kailangan ng pamilya ni Mrs. De La Peña ng temporary live-in personal maid para sa apo niya. Nagpapagaling siya mula sa injury na natamo. Gusto ni Mrs. De La Peña na ikaw ang i-hire namin para roon. Pasensya na po, sabi ni Yana. Ako po? Ngumiti lang ang matanda. Nag-background check kami sa'yo. Umalis ka sa poder ng tita mo, hindi ba? Napadpad ka rito at nag-apply. Alam din namin gusto mong mag-aral, hindi ba? At alam namin, manyak ang boss mo. Umawang ang bibig ni Yana. Medyo nagulat siya na alam ng mga ito ang mga ilang impormasyon tungkol sa kanya. Tumawa ang matanda. Pasensya na. Kailangan ko lang gawin dahil gustong-gusto na kitang maging personal maid ng apo ko. Hindi ka humingi ng kapalit noon. Tumulong ka lang. Bihira yon. Gusto rin kitang tulungan makapag-aral, iha. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Yun ang oportunidad na hinihintay niya. Alam niyang mahina ang utak niya, pero kaya niya namang makaintindi. Kailangan niya lang ng focus. Hirap siyang maghanap ng scholarship. Kung may mag-sponsor sa kanya, mas magiging madali na para kay Yana. Tumawa si Yana at medyo alanganin pa. Lola, nakakataba ng puso pero parang sobrang ganda po nitong offer ninyo. Hindi ngumiti si Carla. Trabaho lang to, may sahod, sariling kwarto, libre pagkain, makakapag-aral ka pa. Mag-aaral din si Sir Enzo pero kapag nasa bahay na kayo, mas magagampanan mo ang tungkulin bilang personal maid. Sa school, tipikal lang na schoolmate kaya hindi makukuha lahat ng oras mo. Pero bantayan mo lang siya sa mga extreme sports na pwede niyang salihan. Kaya parang ikaw din ang magiging bantay niya. Mataas ang pader ni Yana. Sanay siyang tapakan, pagtawanan, lokohin. Hindi siya madaling kumbinsihin. Hindi siya madalas tulungan, kaya naninibago siya na may isang mayamang matandang babae na halos ibigay na sa kanya lahat ng pabor.
Hindi ko po alam ang sasabihin. Bulong ni Yana habang nanginginig ang boses. Okay naman po akong maging personal maid. Kaya ko po yon. Masaya rin po akong magstay in kasi wala naman po talaga akong pupuntahan dito sa Maynila. Kaya lang parang hindi ko po deserve ang scholarship. Medyo mahina po kasi ang utak ko. Baka magpaulit-ulit po ako at ma-pressure. Tumawa naman ang matanda. Okay lang yun. Yun lang bang inaalala mo? Walang problema. Kahit na may maulit kang subject, walang kaso sa amin. Hindi ko kailangan ng perpekto. Kailangan ko lang mabait at mabuti ang puso. Yung apo ko kasi, medyo mahirap pakisamahan, kaya kailangan ko rin ng taong mahaba ang pasensya. Huminga siya ng malalim. Sige po. Sige? Taas kilay na tanong ni Carla. Tumango si Yana. Tatanggapin ko po. Magtatrabaho ako sa apo niyo, Lola. Ngumiti ang matanda. Ihanda mo ang mga gamit mo, Iha. Bukas, magsisimula ang bago mong buhay. May kumislot sa loob ni Yana. Takot ba yon? Excitement? Hindi niya batid, pero alam niyang makakaalis na siya sa bakery. Hindi na siya magtitiis sa manyak niyang boss. Nagpaalam na nga si Yana sa mga amo niya sa bakery. Naintindihan naman ng amo niyang babae. Kaso, ang manyak na asawa nito ang sama ng tingin sa kanya. Gusto niya sanang sapakin bago umalis, pero gugulo pa kaya hindi niya nalang ginawa. Nang makarating sa mansyon, manghang-mangha siya sa modernong disenyo. Parang kahit sa isang tiles, wala siyang karapatang tumuntong. Napakaganda at talagang pangmayaman. Mayaman po kayo? Pero bakit po kayo nasa palengke? Hindi napigilang tanong ni Yana. Tumawa naman ito. Sanay ako sa hirap, Iha. Nakapag-asawa lang ng mayaman. Nandoon ako dahil may sinusuyo akong maligalig kong kaibigan. Wala namang masyadong inaasahan si Yana nang pumasok siya sa mansyon ng mga De La Peña. Iniisip lang niya na malaki yon, tahimik, at punong-puno ng mga nakakatakot na chandelier na parang anytime ay pwedeng bumagsak. Pero ang hindi niya inasahan, ang mga naka-frame na litrato sa may entrada. Napatigil siya sa paglalakad, tumama ang tingin niya sa batang lalaki sa litrato. May bowl cut, tuso ang ngiti, at parang may kalokohang iniisip. Bakit siya pa? Anong ginagawa ng pictures niya rito? Bulong niya sa sarili. Cute, hindi ba? Sabi ni Lola Angeles. Dahan-dahang humarap si Yana. Lola, apo niyo po tong tokmul na to? Tumawa ang matanda at may kapilyahang kislap sa mga mata. Naalala mo pala, si Lorenzo. Ay, sobrang likot niya noon. Nang unang dating dito, naninibago, pero habang tumatagal, lumilikot na. Binitiwan niya na ang bag. Kilala ko po siya. Siya yung kumakaladkad ng pigtails ko at tinatapon ng tsinelas ko sa bubong. Bully po siya nung elementary kami. Humagalpak si Lola Angeles. Nako, magiging masaya pala to. Napakurap si Yana. Sandali, alam niyo pong magkapit-bahay kami dati? Siyempre. Nakangiti nitong sagot. Hindi alam ni Yana kung matutuwa ba siya o masasaktan. Bubuka na sana ang bibig niya para magreklamo, pero biglang bumaba ang isang lalaki. At heto na siya, walang iba kundi si Lorenzo. Pareho silang nabigla dahil ito rin ang lalaki sa karinderya na inis siya pero sa bandang huli, binigyan din naman siya ng kanin at bulalo. Apo, nakababa ka na pala, sabi ng matanda. Napatingin naman sa kanya si Lorenzo. Kilala kita. Ikaw yung babae sa karinderya. Anong ginagawa mo rito? Matangkad ka na, hindi ka na botsyog. Mahinang bulong ni Yana. Kumunot ang noo nito, mukhang model ng sikat na underwear si Lorenzo ngayon. Para na ring nililok ang panga. Parang unang tingin pa lang, lumuluwag na ang garter ng panty ni Yana. At hindi niya matanggap na ganoon ang epekto nito sa kanya. Sumingit si Lola Angeles at kitang-kita ang saya sa mga mata. Hindi lang naman yun ang una niyong pagkikita. Si Yana,
Kapitbahay mo yan nung bata pa kayo, bago ka namin nahanap ulit. Hindi mo ba naaalala? Ang galing ng tadhana, apo, hindi ba? Alam mo bang siya rin ang tumulong sa akin noong nakaraan? Unti-unting humarap si Lorenzo sa matanda. Ano pong sabi mo? Napatingin si Lorenzo kay Yana at napanganga. Kaya naman pala nang makita kita sa karinderya, ang sarap mong inisin. Ikaw pala yung madungis na kapitbahay ko. Hi, Queen Dungis. Miss me? Suminghap si Yana. Hoy! Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. May na-improve naman ako. I mean, gwapo ako. Well, gwapo naman talaga. Ikaw, medyo pangit ka pa rin at ang jologs mong manamit. Stripes na jacket at high socks. Anong taon pa yan? Napasinghap si Yana. At ang yabang mo pa rin. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Siyempre may pera ka. At huwag mo ang pakialaman ng pananamit ko. Trademark ko na yan galing ukay-ukay. Napangisi naman ito at tiningnan siya ng mabuti. Para bang nagbubuo na ito ng plano kung paano gagawing impyerno ang mga susunod niyang araw. Lumapit si Yana at itinuro ito sa dibdib. Pakinggan mo ako. Sana naman hindi ka na immature ngayon na matanda ka na. Nandito ako kasi hinara ko ng lola mo. Hindi mo ako kayang takutin. Dapat lang matakot ka. Ako ang nagpapatakbo ng bahay na to. Ganon? Personal maid mo ako? Gusto mong isawsaw kang toothbrush mo sa inidoro? Pananakot niya rito. Si Lola Angeles, sa halip na magalit, natutuwa pa. Para bang yun ang unang beses na nakita nitong may sumasagot-sagot sa apo nitong pasaway. Napataas ang kilay ni Lorenzo. Ang tapang mo pa rin. Ang liit mo lang naman. Tumango si Lola at hinawakan ang likod niya. Mga apo, tama na. Lorenzo, siya na ang bago mong personal maid. Siya ang bahala sa pagkain mo, sa laundry, at siya rin ang mata ko sa mga bagay na ginagawa mo sa campus o kapag nasa labas ka. Pag-aaralin ko rin siya kaya hindi magmumukhang maid. Kapag nasa labas, pwede mo siyang ituring na kaibigan. Hindi po kami magiging magkaibigan ni Yana. Ayoko po sa kaibigan na pangit. At bakit siya pa yung nilagay sa tapat ng kwarto ko? Dapat po sa maid's quarter siya pinapatulog. Reklamo pa ni Lorenzo. Kasi ang sabi ko, tinulungan niya ako. Tumawa si Lola Angeles at hinaplos ang kanyang buhok. Saka hindi ka na maninibago sa kanya. Magkababata naman pala kayo. Ngumiti si Yana ng sarkastiko. Sweet dreams, Lorenzo. Napailing lang si Lorenzo at umakyat sa hagdan na parang teenager na kinuha ang cellphone. Kinagabihan, nakaupo si Yana sa kama, yakap ang unan at nakatingin sa kisame. Okay ang higaan, may sariling kwarto na may aircon. Libre lahat. Kaso, nagiging amo niya si Lorenzo. Ang plano niya ay nagsimula ng panibago, maghanap ng kapayapaan, kaso sa lungga ng siraulo siya napadpad. Tinakpan niyang mukha ng unan at umungol. Universe, next time bigyan mo naman ako ng boss na pogi na walang attitude. Please? Ang tumira kasama si Lorenzo ay parang paglalakad ng nakapaa sa basag na salamin. Masakit, hindi mo alam kung ano ang susunod at sigurado kang dudugo ka rin sa bandang huli. Bakit mo tinutupi ang mga polo ko na parang galit ka sa kanila? Mahal yan, ingatan mo. Uy, pangit. Reklamo nito isang umaga habang namimili ng susuotin. Ang OA mo, inaayos ko naman. Ikaw talaga, may mapuna ka lang. Kinuha niya na ang basket. Tabi nga, wag mong iharang yung katawan mo sa akin. Subukan mo namang maging mas mahinahon. Boss mo kaya ako? Ngumisi si Lorenzo. At hindi ka ba nadidistract? Hindi na ako yung dating botsog. Pakialam ko naman dyan sa katawan mo. Lumayas ka nga sa harap ko. Pumunta siya sa kanan pero humarang pa rin. Napakurap siya. Talagang hindi sasaya ang buhay mo na hindi ako iniinis, no? Magaling na yung braso mo pero sana pinacheck mo na rin ang utak mo. Baka kulang na sa tornilyo. Araw-araw, simula nang lumipat siya sa mansyon ng mga De La Peña, may bago na namang reklamo si Lorenzo tungkol sa kanya. Palagi nitong sinisira ang kanyang araw. Walang palya. Bakasyon pa, kaya halos hindi na nga umaalis ng bahay para lang mapikon siya araw-araw. Masaya akong tumitigil dito ang apo ko.
Hindi na masyadong sumasali sa extreme sports. Nakangiting sabi ni Lola Angeles. Ngumuso naman siya. Namamalagi po kasi ako po ang paboritong asarin araw-araw. Lola, pwede bang sapakin kahit isang beses lang ang apo mo? Tumawa naman ang matanda. Ikaw ang bahala, pero wag sa mukha ah. Ang gwapo pa naman ng apo ko. Napanguso siyang muli. Gwapo naman talaga si Lorenzo. Kaya lang, aanhin ba nito yon kung masama ang ugali? Bakit parang baka kung kumain ka? Sino bang nagba-vacuum ng pahalang bago patayo? Yana, nilagyan mo ng sinamon ng itlog. Ilan lang sa mga reklamo ni Lorenzo sa kanya. Although may mali, sa awa ng Diyos, hindi pa naman siya natatanggal. Parang enjoy na enjoy pa ang binata na bisitin ang araw niya. Pero kahit pa parang galing sa imbornal ang ugali ng lalaking yon, hindi naman naging parang bilangguan ng bahay. Hindi habang nandoon si Lola Angeles. Para siyang tunay na apo kong ituring nito. Gusto niya rin kakwentuhan ang matanda. Para kang ako noong kabataan ko, sabi ni Lola Angeles habang hinahaplos ang kamay ni Yana. Bakit la? Kasi maganda? Tanong niya rito. Tumawa naman ang matanda. Hindi, dahil masipag saka masikap. Tumawa na lang si Yana. Sa isip niya, ayaw pumayag na maganda siya. Sa bagay, alam niya naman kasi kung hanggang saan lang ang itsura niya. Pero okay lang, at least mas marunong magpakatao si Lola Angeles. Hindi man niya sinasabi, pero bawat regalo, bawat papuri, bawat ngiti ni Lola Angeles ay para bang unti-unting tinatahi ang mga butas sa dibdib niya. Ulila siya at hindi nakatikim ng pagmamahal, kaya malaking bagay sa kanya ang mga lambing ni Lola Angeles. Pero may Lorenzo. Laging may Lorenzo na walang ibang ginawa kundi maging kontrabida sa kanyang buhay. Tuwing nakakahanap siya ng katahimikan, darating ito na parang kinakaladkad na yero sa daan. Isang hapon, kumatok siya ng marahan sa pinto nito. Labada, don't worry, hindi ko inamoy ang briefs mo. Tumawa naman si Lorenzo. Ah, talaga? Baka dinedenay mo lang. Siya kumamayang CCTV. Alam ko namang patay na patay ka sa akin. Naiinis niya itong tiningnan habang nag-aayos ng mga damit nito sa walk-in closet. Eh di tingnan mo. Tingnan mo hanggang sa mamuti ang mata mo. Kakahanap ng ebidensya kung sininghot ko bang brief mo. Humalakhak muli ang binata at lumapit sa mga tiklupin niya na ginulo nito. At sino namang nagtutupi ng tuwalya ng ganyan? Gulo-gulo. Dinampot niya ng isa at inihagis sa mukha nito. Walang hiya ka talaga? Paano hindi magugulo ginugulo mo? Lumayas ka nga sa tabi ko. Napairap naman si Lorenzo. Alam mo bang nagtatrabaho ka sa akin? Dapat maging mabait ka yan. Saka anong lalayas? Personal maid kita kaya kahit personal space mo, aangkinin ko. Ewan ko sa'yo. Balik ni Yana at padabog na nagtiklop muli. Wala na ngang napupuna sa akin si Lola. Pagkatapos, ikaw ang dami-dami mong sinasabi. Kumibot ang labi ni Lorenzo. Parang napangiti, pero nang tumingin si Yana, bigla naman itong sumimangot. Kaya napabusangot din siya. Kinagabihan, nasa kusina si Yana. Naririhit ang sinigang nang pumasok si Lola Angeles na may dalang maliit na paper bag. Para sa'yo, sabi nito. May nakita ko sa mall kanina. Naisip kita. Sa loob ng bag, isang pares ng bagong flats. Mukhang branded at mamahalin. Napatingin si Yana. Lola, sobra naman po ito. Okay lang po ako sa mga tsinelas na galing sa Tiangge. Sabi mo, sumasakit na ang paa mo sa tsinelas mo. Kaya tanggapin mo na. Ikaw talaga, kapag malapit na ang pasukan, sumama ka sa akin. Ibibili kita ng mga gamit mo, saka mga bagong damit na rin. Nakangiting sabi pa sa kanya ni Lola Angeles. Pinilit niya na pigilan ang pumumuo ng luha sa mga mata. Pag pinagpatuloy niyo pa to, masasanay po ako. Hindi po ako nakatikim ng pagmamahal simula bata pa. Kaya bago po ito sa akin, baka isipin ko pa po na mas mahal niyo ako kaysa sa apo ninyo. Tumawa naman ang matanda. Hindi ka naman mahirap mahalin. Saka ang apo ko, hayaan mo na yon. Alam mo kung kikilalanin mo siya, lahat ng pang-aasar niya sa'yo, paglalambing lang yon. Biglang umasim ang mukha ni Yana.
Nako, hindi po. Malabo po sa paglalambing yon. Bata pa lang po kami, paborito niya na po akong pagdiskitahan. Kaya parang sanay na po ako sa kanya. Nilalabanan ko na lang po ang pangaasar niya. Nakakainis lang po talaga na mas nauuna po akong napipikon. Maya-maya'y umakyat na rin naman si Yana sa kanyang kwarto. Sakto naman, bumukas ang pinto ni Lorenzo at nagkabanggaan sila. Aray ko naman! Alam mo naman ang laki-laki mo, babanggain mo pa ako ng katawan mo. Bulalas niya rito. Tumaas ang mga kilay nito habang may hawak na isang paper bag. Ano yung binigay ni Lola sa'yo? Tsinelas. Bigla nitong tinapat sa mukha niyang paper bag. Kulang na lang ihampas sa kanya. Inis na inis niyang tinanggap yon. Bago niya pa mabugahan, sinarado niya na ang pinto. Bastos talaga? Naiinis niyang sabi at dumiretso na sa loob ng kwarto. Tiningnan niyang binigay nito. Nagulat siya nang makita ang isang magandang pink na sandals. Nakita niyang note doon. Huy, pangit. Pampalit sa tsinelas na tinapon ko dati sa bubong. Bahagya siyang natawa. Kinuha niyang sandals at hinaplos yun. Baka tama nga si Lola Angeles. Masama ang ugaling ni Lorenzo at palagi siyang inaasar. Pero paraan lang nito ng paglalambing. Kahit naman magkaaway sila noon, hindi maikakailang marami silang pinagsamahan noong mga bata pa sila. Hindi ka sasabay sa kotse ko. Mariing sabi ni Lorenzo. Napairap siya habang inaayos ang kanyang buhok. Oo, alam ko. Nakakahiya naman sa'yo. Baka madumihan ang sasakyan mo. Nagsuot ng shade si Lorenzo. Ayokong malaman nila na may pangit na personal maid akong kasama. Bakit ba naman kasi magkaklase pa tayo? Gaya-gaya ka rin ang kinuhang course. Mali ko bang yun din ang kukunin mo? Hindi ko rin alam na halos same tayo ng mga prof at schedule. Kung alam ko lang, sana kinuha ko na yung night classes. Bulyaw niya rito. Hindi man kita ni Yana, alam niyang napairap si Lorenzo. Night classes? Di hindi ka na nakapagtrabaho sa akin bilang personal maid ko. Fine, okay na sa akin na same tayo ng schedule para makita kita. Umupo siya at nagsintas ng sapatos. Yan din ang naisip ko. Aray! Ano ba? Nakapalda ka, ganyan ka umupo. Kitang-kita ko ang yellow na panty mo. Malakas na sabi ni Lorenzo na napatingin pa ang ibang kasambahay sa kanila. SpongeBob pa. Di ka man lang nag-cycling shorts. Pasensya na. Mahaba naman ang palda ko. Sorry, hindi maingat. Bakit na kasi tumitingin? Naiinis niyang tanong dito. Wala naman tayong uniform. Ganito lang ang damit ko. Bitiwan mo na nga ako. Isisintas ko pang sapatos ko. Napamura si Lorenzo at ito nang lumuhod at mahigpit na nagsintas ng sapatos niya. After class, pumunta tayo sa mall. Bakit ba nagpapalda ka? Bibili tayo ng pants para sa'yo. Bumili ka na rin ng bagong panty. Luma na. Di ka man lang mahiya sa makakakita. Napasinghap si Yana. Grabe ka naman sa panty ko. Inaano ka ba? Sa favorite ko si SpongeBob eh. Sa kahoy. Anong luma? Kahit i-check mo yung garter, bago pa. Hindi ako magsusuot ng panty na luma at malugang garter kapag umaalis ako. Mas lalong bumaha ang pandidiri sa mukha ni Lorenzo. So, kapag nandito sa bahay, mga lumang panty ang sinusuot mo? Oo, wala namang titingin. At kapag sa labas, may aasahan kang titingin? Gulat nitong tanong. Mas lalo siyang naguluhan. Ha? Hindi. Ewan ko sa'yo. Ang seryoso ng usapan natin kanina na hindi magpapansinan sa school. Bakit panty ko nang pinagtatalunan natin ngayon? Bigla silang natahimik. Napatingin sila sa mga kasambahay na gulat na gulat. Sino ba namang hindi magugulat sa pinag-uusapan nila? Panty ni Yana na SpongeBob ang bida. Sige na, tulak niya rito. Bye na, magta-tricycle ako. Magsasakyan ka. Uy, pangit! Umayos ka ng upo. Baka makita na naman ang panty mo. Pahabol pa nito. Lumipas ang mga araw na ganoon sila ni Lorenzo sa classroom. Alam ni Yana na hindi siya ang pinakamatalino sa klase. Mabagal siya sa mathematics, nauutal kapag nagre-recite at minsan mali ang pagkakaintindi sa mga lessons. Pero sinusubukan niya talaga dahil sayang naman ang scholarship na ibinigay sa kanya. Gusto niya ring makatapos at may pangarap siya. Pero ng araw na yon, parang maiiyak na lang siya sa ginagawa ng kanyang professor. Pinapahiya siya nito sa klase dahil hindi niya nasagot ng maayos ang simpleng tanong. Miss De La Cruz, sabihin mo nga,
Sinasagot mo ba ang tanong o nag-audition sa comedy show? Seryosong tanong ng professor niya. Nagkatawanan ng klase. Napalunok si Yana. Pinilit niyang ngumiti, yung klaseng ngiti na nagsasabing makisakay na lang siya. Pero nasasaktan talaga ang kanyang kalooban. Hindi po ma'am, mahina niyang sagot. Akala ko po kasi napailing ito. Kitang-kita naman, hindi mo sinayseryoso ang klase ko. Simpleng instruction lang, hindi mo pa masunod. Sa tingin mo, makakagraduate ka sa ganyang klase ng attitude? Wala kang ethics. Uminit ang kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa ballpen na para bang yun na lang ang nag-uugnay sa kanya sa mundo. May ethics naman siya, pero nahihirapan talaga siyang makaintindi. Mas lalo pang humihina ang loob niya sa mga tawa ng kanyang kaklase. Biglang nagsalita si Lorenzo. Seryoso at may halong inis ang mga mata. Ma'am, tama na siguro yan. Napalingon ng buong klase. Si Lorenzo na malaki rin ang kapit sa school dahil shareholder naman si Lola Angeles. Kahit nakaupo, ramdam niya ang parang aurang, "Wag mo kong babastusin." Nag-cruise ang mga braso pero naka-cruise ang mga braso pero matalim ang tingin. Tuwid na nakatutok sa professor na pinahiya siya mula kanina pa. Pardon? Tanong ni Professor Dalupan at tila nabigla. Sabi niya, mali ang pagkakaintindi niya sa tanong. Mahina lang siyang umintindi pero dapat mo bang pagsalitaan siya ng ganyan? Sa pinapakita mong asal, ikaw ang mas mukhang komedyante. Seryosong sabi ni Lorenzo. Natahimik ang lahat. May nahulog pang ang lapis. Walang kumalaban kay Lorenzo dahil alam ang kaya nitong gawin. Bukod doon, hindi niya maitatanggi na matalino naman talaga ang binata. Umawang ang bibig ng kanilang professor tapos ay isinara. At sa isang himala, nagpatuloy ito sa pagtuturo na para bang walang nangyari. Hindi gumalaw si Yana. Nanatili siyang nakatayo at hindi alam ang gagawin. Kaya naman tumayo si Lorenzo, hinila siya sa likod at doon na pinaupo. Akala ko ba hindi tayo magkakilala dapat? Bakit mo ako ipinagtatanggol? Mahina niyang tanong. Tumaas ang kilay nito. Hindi nga, tumahimik ka na lang. Makinig ka para hindi ka laging napapahiya. Tahimik naman siyang nakinig. Kaya kapag may hindi siya maintindihan, matyagang tinuturo yun ni Lorenzo. At kahit paano, nagpapasalamat siya roon. Mukhang gugustuhin niya palaging tumabi sa binata kapag may klase para mas madaling makaunawa. Pagkatapos ng klase, hinabol niya si Lorenzo sa hallway. Hoy, Lorenzo! Salamat! Mahina niyang sabi. Dun sa kanina, nagkibit balikat ito. Ayoko lang sa mga ganun. Ayoko may naapi. Ang ironic mo, natatawang sagot niya. Galing pa sa'yo yan. Simula bata pa yan. Yan ang ginagawa mo sa akin. Napangiti ito ng bahagya. Oo nga, ayoko na may ibang umaabi sa'yo. Gusto ko ako lang ang magpapaiyak sa'yo. Kapag may iba, sasapakin ko. Napangiwi naman siya. Ikaw kayang sapakin ko, pero seryoso. Ikaw pa lang ang tumayo para sa akin ng ganun. Hindi sa harap ng lahat. May kumislap sa mga mata nito at hindi niya mabasa kung ano yon. Kaya naiinis ako sa'yo. May boses ka pero kapag inaapi ka nung tita mo, parang hindi nagiging big deal sa'yo. Pagsasalitaan ka ng masama pero pagkalipas lang ng ilang oras, wala na ulit. Kasi kung ako yan, magtatanim talaga ako ng sama ng loob. Napakurap si Yana. Anong gagawin ko? Makikipagsabunutan kay tita. Sanay na naman ako sa ugali niya. Saka kahit na magtanim pa ako ng sama ng loob, hindi ko naman mababago ang katotohanan na siyang nagpalaki sa akin. Hindi ako lalaki ng ganito kung hindi rin dahil sa kanya. Hindi kasi ako ang tipo ng tao na hinahayaang puro negative vibes ang mangibabaw. Kaya tingnan mo, kahit araw-araw mo akong inaasar, sobrang haba pa rin ang pasensya ko. Kasi at the end of the day, winawash out ko na lahat ng negative vibes na binibigay mo sa akin. Saka, mabait ka rin naman eh. Pero sige, slight lang. Tinalikuran na siya ng binata. Mahina na lang siyang tumawa. Kahit na mortal enemy sila ni Lorenzo, sa lahat ng tao, alam niyang mas magiging komportable siya rito. Kinagabihan, habang naghihiwa siya ng sibuyas sa kusina ng mansyon, dumating si Lola Angeles. Nakangiti ka habang may hawak na kutsilyo. Sabi nito, dapat ba akong kabahan? Tumawa si Yana. Hindi po, nag-iisip lang. Tungkol sa apo ko?
Halos mabitiwan niya ang kutsilyo. Ano? Hindi po, bakit niyo naman po nasabi yon? Opo, pero hindi. Ewan. Tumawa lang si Lola Angeles. Yana, kapag ang yelo nagsimulang matunaw, yayakap na sa balat mo. Mahina na lang siyang napahalakhak. Habang tumatagal sa pag-aaral, nagkaroon ng kulay nang makilala niya si Noah. Hindi pa kailanman naging ganoon kasabik si Yana pumasok sa klase. Hindi dahil sa paksa. Hindi rin dahil sa suot niyang damit, kundi dahil kay Noah na naging kaklase niya sa second semester. Sobrang amo ng mukha nito. Matangkad, magalang, at ang kaisa-isang taong kumausap sa kanya na parang hindi siya invisible. Bukod kay Lorenzo, ito ang kumakausap sa kanya sa campus na yon. Aray! Reklamo ni Yana nang batuhin siya ni Lorenzo ng bote na walang laman. Ano ba? Ang aga-aga, nagdi-daydream ka na naman. Napanguso naman si Yana. Pakailan mo ba? Iniisip ko ang crush ko. Agad namang kumunot ang noon nito. Crush? Sinong malas na lalaki ang crush mo? Wala ka na ron. Bye na, sasakay na ako ng tricycle. Kaso, bago pa siya makalayo, hinila na ni Lorenzo ang damit niya. Ano ba? Hoy, yung damit ko, walang hiya ka talaga. Sa lakas ng paghila nito, napasandal siya sa dibdib ng binata. Magkalapit ang kanilang mga mukha pero parang wala lang kay Lorenzo. Hindi ka sasakay ng tricycle ngayon. Sa akin ka sasakay. Anong sayo? Naiinis niyang tanong. Daring-dari ka nga na sumakay ako dyan sa kotse mo. Saka hindi ba, sabi mo, ayaw mong malaman ng lahat na magkaklase tayo? Kaya magta-tricycle ako. Saka hindi ba, sabi mo, ayaw mong malaman ng lahat na magkakilala tayo? Kaya magta-tricycle ako. Boss mo ako Kapag sinabi kong sa kotse ko ka sasakay, sa kotse ko. Kapag hindi ka sumakay, bubuhatin kitang parang sako. Pananakot pa nito sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi ang sumakay sa kotse ni Lorenzo. Maganda na sanang umaga niya, sisirain na naman ng walang hiyang apo ni Lola Angeles. Hindi na sila magkaklase ni Lorenzo sa ibang subject, kaya naman minsan na lang silang magkita sa campus. Pero okay lang, nakikita niya naman palagi ang crush niyang si Noah. Minsan na silang nag-share ng notes. Pinuri pa nito ang sulat kamay niya. Halos himatayin si Yana noon. Ngayon, inimbitahan siya ni Noah kasama ang ilang kaklase sa isang cafe matapos ang group discussion nila. Napa-oo si Yana bago pa man siya naunahan ng utak niya. Kaya heto siya ngayon, kinakabahang humihigop ng iced coffee na parang sagradong alak, tumatawa sa mga biro ni Noah. Bakit palagi kang nakatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha, Yana? Tanong sa kanya ni Noah. Umawang ang bibig niya bago muling natawa. Wala. Nakaka-starstruck lang ang kagwapuhan mo. Dati kasi sa amin, mga mukhang adik lang ang nakikita ko. Dito sa campus, ang daming gwapo. Hindi napansin ni Yana ang unti-unting pag-usbong ng mga bulungan hanggang sa huli na. Napapalingon na ang mga babae sa ibang mesa. May mga napabulalas. May pabulong na komento, isang anino ang bumalot sa mesa nila. Tumigil sa pagsasalita si Noah kaya natigilan din siya. Oh, hey, Lorenzo! Bati pa ni Noah. Tumingala si Yana at nagulat nang makita si Lorenzo na masama ang tingin sa kanya. Ano? Ikaw, anong ginagawa mo? Medyo inis na tanong nito. Ha? Naguguluhan siya rito. Ikaw ang lumapit dito tapos tatanungin mo ako ng ganyan? Baliw ka ba? Masaya ka sa date mo? Tanong nito at hindi pa natatanggal ang inis. Nanlaki ang mga mata niya at napatayo. Baka malaman pa ni Noah na crush niya ito. Napakadaldal talaga ni Lorenzo. Mukhang ilalaglag pa siya. Napakurap si Yana. Hindi to date. Nagsiselos ako, love. Paawang sabi ni Lorenzo, sabay ngisi sa kanya. Napasinghap ang mga babae sa narinig na yon. Kahit di naman siya magugulat. Heartthrob si Lorenzo sa school, kaya nakakagulat ang sinabi nito. Alam na alam niya na ang mukha nito. Sisirain na naman ng binata ang mga diskarte niya. Walang hiya ka talaga? Mariin niyang sabi at gustong gusto na itong tirisin. Mas lalo itong umisi at hinapit ang bewang niya. Love, sorry na. Huwag ka nang makipag-date sa iba. Pilit niya itong itinulak. Ano bang ginagawa mo? Sira ulo ka ba? Ano? Girlfriend niya yung pangit na yan? Ano? Ginayuma?
Bulalas pa ng isang babae sa gilid. Nasapo niya na lang ang kanyang ulo. Itutulak niya na sana si Lorenzo pero hinawakan nito ang pulso niya. "Hoy!" sigaw ni Yana. Yumuko ito at boom, hinalikan siya sa harap ng lahat. Parang may naghahabulang paru-paro sa kanyang tiyan. Sigaw ng isip niya, itulak si Lorenzo. Pero ang bibig niya tila nanigas sa pagkagulat. Pagkabitiw nito, natahimik ang buong cafe. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Noah. May mga cellphone ang nakataas. Nakatungangan na naman ang mga barista. Tinitigan niya na si Lorenzo. "Ano yun?" Bumulong ito sa kanya. Gusto ko lang silang patahimikin. "Sinong patatahimikin mo?" Naiinis niyang tanong. Yung mga babae, paulit-ulit na lang sinasabing may dinedate akong modelo. Gusto ko, alam nilang girlfriend kita para mapahiya ka at pag-initan ka nila. Natatawa pang sabi ni Lorenzo na para bang big deal ang lahat. Naiinis niyang kinuha ang iced coffee niya at ibinuhos sa pagmumukha ni Lorenzo. Nawala ang ngisi sa mukha nito at natigilan. Wala nang pakialam si Yana kung matanggal siya bilang personal maid nito. Lumagpas na ito sa linya at hindi na siya natutuwa. Yana, Kinuha niya ang bag at umalis sa cafe. Naluluha siya habang naglalakad palayo. Pero hinabol pa pala siya ni Lorenzo at hinawakan ang kanyang kamay. Yana, sorry. "Kaya hinalikan mo ako?" Sigaw niya rito at malakas na itinulak. "Hinalikan mo ang katulong mo sa harap ng lahat habang kausap ko yung taong gusto ko talaga. Alam mo naman na may gusto ako kay Noah, tapos bigla kang nanghalik? Para ano? Para asarin ako? Napakaisip bata mo pa rin. Matanda ka na, pero hindi uso sa'yo yung character development. Nakakapikon ka na." Napalunok ito. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Tumama ang palad ni Yana sa pisngi nito. Malakas, madiin, pero wala na siyang pakialam. Pakiramdam niya, nabastos siya ng sobra. Wag mo nang uulitin yon." Bulong niya habang nanginginig ang tinig. "Kung tatanggalin mo ko bilang personal maid, palalayasin, hindi na pag-aaralin. Eh di go! Kaysa naman makasamang bastos na katulad mo. Akala mo kasi lahat ng bagay pwedeng idaan sa asaran, pero sobra ka na." Sinubukang magsalita ni Noah, pero nakasakay na si Yana sa tricycle. Ayaw niyang harapin si Lorenzo. Parang kapag nakita niya ito ng mas mataas pang emosyon niya, baka kung ano pa ang kanyang mga masabi. Pagbalik sa mansyon, iyak ng iyak si Yana. Nag-impake na siya ng gamit. Yun nga lang, iniisip niya na sayang naman kung lalaya siya. Wala pa namang sinasabing matatanggal siya. Nanghihinayang siya sa oportunidad na makapagtapos. Pero kaya niya pa bang tiisin si Lorenzo hanggang makagraduate siya? Bakit ba kasi niya ako hinalikan? Mas lalo siyang naiyak. Ngumawa na parang baka sa kwarto niya. Nang huminahon, lumabas na siya sa kanyang kwarto. Nagulat si Yana nang makitang nakaupo si Lorenzo sa sahig. Balungkot ang mukha nito at halatang hinihintay siyang lumabas. Galit ka? Parang batang tanong ng binata. "Sa tingin mo?" Napakagatlabi si Yana para pigilan ang sarili. "Hindi dapat kita sinasagot ng ganito. Boss kita eh." Marahan itong tumayo at namumungay ang mga mata. Okay lang. Yana, sorry. Mali ang ginawa ko. Sorry, sumobra ako. Boss mo ako, personal maid kita, pero na-invade ko ang privacy mo. Natapakan ko na ang pagkatao mo. I'm sorry. Napairap siya at bumaba. Pumunta na siya sa kusina dahil masyado na siyang nagugutom. Sumunod naman agad sa kanya si Lorenzo. Lumalaki ang butas ng ilong ni Yana. Parang handa na siyang ihagis ang pinakamalapit na sandok sa mukha ni Lorenzo. "Hindi ka lang lumampas sa linya. First kiss ko yon, tapos ganun lang nakuha? At ikaw pa talaga?" Sorry, sabi ni Lorenzo at mas mahina na ngayon. Hindi ko pinag-isipan. Basta kumilos na lang ako. Malalim ang buntong hininga ni Yana at tumalikod sa binata. "Wala kang karapatang gawin yun sa akin. Hindi sa publiko, hindi sa harap ni..." Tumango si Lorenzo, pero may hatid pa ring inis ang mga mata nito. Sa harap ni Noah, hindi ka naman gusto nun. "Wala kang pakialam." Singhal niya.
Ang punto, hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang gamit lang. At huwag mong sabihin hindi mo ako tinitingnan ng ganon. Lagi mo akong inirereklamo, iniinsulto, niloloko, tapos bigla mo akong gagamitin bilang pang-display mo sa publiko? Para ano? Para mas pag-initan pa ng iba? Nananahimik ako sa sulok, bigla ka nang gugulo. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Oo, palasagot ako. Pero ginagawa ko naman ang trabaho ko bilang personal maid mo ah. Napalunok si Lorenzo at parang natakot sa mga sigaw niya. Tama ka. Sorry na nga, pasensya na. Alam kong mali ang pagtrato ko sa'yo. Hindi dapat kita hinalikan. Sa'yo yun, hindi ko karapatan kunin. Panandalian silang natahimik. Mabigat ang katahimikan. Dahan-dahang humarap si Yana at walang mabasa sa kanyang mukha. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko. Malamig ang boses na sabi niya. Maglilinis pa rin, magluluto, lahat ng kailangan mo kasi boss kita. Pero wag mo na akong hahalikan ulit. Tumango si Lorenzo na parang bata. Hindi na. Marunong akong magpatawad, dagdag ni Yana. Pero hindi ako nakakalimot. Lumipas ang mga araw na malamig. Hindi na katulad ng dati ang pag-aasaran nilang dalawa. Wala na ang kulitan, ang asaran, ang mababaw na pagtatalo. Wala na ang ritmo nilang dalawa. Tahimik na nagtatrabaho si Yana. Hindi tumitingin kay Lorenzo. Tahimik na nagsisilbi ng kape. Tahimik na inaabot ang mga nilabhan. At agad na nawawala sa kusina bago pa siyang mapasalamatan. Si Lorenzo naman, parang nawawalang batang umaaligid sa kanya. Parang asong nawalan ng paboritong laruan at hindi alam kung paano hihingi ng tawad. Isang gabi, tumayo ito sa pintuan ng kusina habang hinihiwa ni Yana ang mga gulay. Tumikim si Lorenzo. Hindi naman tumingin si Yana. Naisip ko bilhan ka ng pansit. Sabi nito. Saka bulalo. Paborito mo to, di ba? Yung sa kanto. Ilagay mo sa counter. Malamig na tugon ni Yana. Inilapag nito ang lalagyan. Sana kumain ka ng marami. Napansin ni Lola Angeles ang malamig na pakikitungo niya. Mahirap hindi pansinin, lalo na tumahimik bigla si Lorenzo. Palagi pang nakatingin sa kanya. Nag-away ba kayo ng apo ko? Tanong ni Lola Angeles. Nag-alinlangan si Yana na sumagot, pero tumango pa rin siya. Opo, Lola. Sagot ni Lola habang hinahalo ang kape. Alam ko na. Kaya naman pala. Alam mo apo, yang si Lorenzo, hindi matalino pagdating sa damdamin. Mas pipiliin pa niyang makipagbuno sa buwaya kaysa aminin siya ang mali. Pero nakikita ko, parang gusto niyang pag-usapan pero kinakabahan siya sa'yo. Parang batang may hawak na lobo sa gitna ng malawak na lupain. Ayaw niyang mawala pero hindi niya alam kung paano hawakan ng tama. Tinitigan ni Yana ang kanyang mga kamay. Humingi naman po siya ng tawad. Pero hindi ko alam kung kaya ko po siyang pagkatiwalaan, Lola. Kasi Lola, hinalikan niya po kasi ako dahil gusto niya po akong mas lalong pagdiskitahan ng mga maldita sa school. Nanlaki ang mga mata nito. Nagulat siya nang ngiti-ngiti ang matanda. Para bang may nasabi siyang sobrang gandang balita. Magkakabati rin kayo. Lilipas din ang away ninyo. Magiging komportable ka ulit sa apo ko. Masayang sabi ni Lola Angeles. Lumipas ang mga buwan, nagpatuloy siya sa pag-aaral. Patuloy pa rin siya sa pagiging personal maid ni Lorenzo. Kahit paano, nakalimutan na rin naman nila ang nangyari. Bumabalik na sa dati ang daloy ng mga asara nila. Siguro kaya ganon dahil nga hindi naman siya mapagtanim ng galit sa kapwa. Bagay nga sa'yo yan. Sabi ni Lorenzo habang nasa mall sila kasama si Lola Angeles. Bakit ba ayaw mo? Nanlaki ang mga mata ni Yana. Hindi mo ako mapapabili ng ganyan. Nalulula ako. 100,000 para sa simpleng dress lang. Ayoko. Bahala ka sa buhay mo. Kayo ang mamili. Pera nyo naman yan. Tumawa naman si Lola Angeles. Apo, Yana, sige na. Tanggapin mo na. Mabuti at pinipili ka ni Lorenzo ng damit. Magsukat ka na rin. Sige na. Mamaya isasama kita sa derma para matingnan natin yung pimples mo.
Nasapo niya na lang ang kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya sa nakaraang buhay para makatagpo ng isang katulad ni Lola Angeles. Napakabait nito at walang pakialam kahit nagastusan pa siya. Kung ano-anong binibigay kay Yana at kung saan-saan pa siya dinadala. Hindi naman niya hinihingi ang mga yon, talagang kusa lang ibinibigay sa kanya. At sa lahat ng yon, iniisip niya pa rin si Tita Lusing niya. Kung hindi siya umalis, hindi darating ang mga oportunidad na yon. Pero talagang hindi mawaglit sa kanyang isipan ng tiyahin. Iniwan niya itong may sakit. Saka alam niyang masama ang ugali nito at tinutulak na siya palayo dahil mas mamaltratuhin siya kung naiwan si Yana sa kanyang tiyuhin at mga pinsan. Saan ka pupunta? Tanong ni Lorenzo. Alis ka? Bakit may mga dala kang gamit? Mabilis na napatayo si Lorenzo at parang handa nang makipag-agawan sa kanya ng bag kapag hindi siya sumagot ng maayos. Pupunta ako sa bahay ni Tita Lusing. Kukumustahin ko lang. Nakangiting sabi ni Yana. Mataman siyang tiningnan ng binata. Bakit pa? Minamaltrato ka naman ng mga yun Ang OA naman sa maltrato. Siguro, masakit lang magsalita. Ganun naman kasi talagang ugali ni Tita Lusing. Sanayan lang. Saka, hindi maalis sa akin na mag-alala sa kanya. Tita ko pa rin naman siya. Isa pa, may malubha kasi siyang sakit. Hindi siya nagpagamot. Kahit na sinabi kong tutulungan ko siyang ilakad sa mga medical assistance na libre, ayaw niya raw. Pinalayas niya ako sa parteng ayaw niya sa akin kasi pabigat ako. Pero alam kong mas mahigit pa siyang dahilan. Ayaw niya na kapag nawala na siya, maiwan ako kay Tito at sa mga pinsan ko. Si Tito kasi talagang grabing manghutot ng pera sa akin dati. Talagang sinasampal ako. Si Tita simpleng hingi lang, pero si Tito talagang sasaktan ako para lang maglabas ng pera. Umawang ang bibig ni Lorenzo. At kung sabihin mo lang ang mga yan sa akin, parang light lang ang problema mo. Baliw ka ba? Inabuso ka sa bahay na yun. Napakamot siya sa kanyang ulo. Tapos na naman, hinayaan ko na lang. Saka kapag pumunta ako ron, si Tita lang naman ang titingnan ko. Umigting ang panga ni Lorenzo. Sasama ako. Hindi ko hahayaan na pupunta ka ng mag-isa ron. Dapat nareklamo mo ang tito mo. Isa pa, physical o verbal man yan, as long as naapektuhan ng health mo, hindi na tama. Hindi na dapat tinatolerate. Gumuhit lang ang ngiti sa mga labi ni Yana. Bakit parang mas galit ka pa? Okay nga lang kasi. Umismid si Lorenzo at bakas pa rin ang inis sa mukha nito. Naiinis ako na palaban ka pero at some point, mabuti ang puso mo sa mga taong hindi naman dapat pinapakitaan ng mabuti. Mahal ko sila. Alam mo namang ulila na ako. Wala na akong mga magulang. Patay ng nanay ko at hindi ko naman kilala kung sino ang tatay ko. Mahina niyang sabi. Sige na nga, kung nag-aalala ka, sumama ka na. Ano, sasakay ka sa bus? Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Ano pang silbi ng sasakyan ko? Halika na. Kasama niya na nga si Lorenzo para bumisita. Subalit agad siyang nabigo nang malaman na namayapa na ang kanyang Tita Lusing. Kalilibing lang din 1 buwan ang nakalipas. Hindi na lang siya nagpakita sa kanyang tito at nagtanong sa kapitbahay kung saan ang puntod ni Tita Lusing. Punasan mo yung mga luha mo. Pangit ka na nga, mas lalo ka pang pumapangit. Mahinang sabi ni Lorenzo habang pinupunasan ng panyo ang mga luha niya sa mukha. Kinuha niya ng panyo at masamang tiningnan si Lorenzo. Wala talagang pagkakataon na hindi mo maisisingit ang pang-aasar mo sa akin. Hintayin mo talagang gumanda ako. Kita mo tong mukha kong to? Gaganda rin. Kung saan-saan kaya ako dinadala ni Lola Angeles. Okay lang sa akin. Basta walang babaguhin sa akin. Ayoko ng opera. Okay pa sa tusok-tusok. Pero hindi ko kaya pag opera na. Mahinang tumawa si Lorenzo at naaaliw siyang tiningnan. Oo, wag mo nang ipabago yung ilong mo. Ayokong mawala yung kapangitan mo. Mahina niyang sinapak ang tiyan nito. Hindi man lang naapektuhan, kaya napairap siya. Pagkatapos dumalaw, umuwi na rin naman sila. Hinatid pa siya hanggang kwarto na parang siraulo. Pumunta ka na sa kwarto mo. Ano pa bang kailangan mo, Lorenzo? Magpapahinga na ako. May kislap sa mga mata ng binata at bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Good night. Aray, ba't mo naman pinitik ang labi ko? Bakit ka nakatingin na naman sa labi ko? Halikan mo? Sasapakin na talaga kita. Banta niya rito. Napakagat labi si Lorenzo bago mahinang tumawa. Bakit ko naman gagawin yun?
Ang pangit mo. Ewan ko sa'yo. Good night na. Baka maging bangungot mo na ako. Sabi niya pa rito. Narinig niya pang halakak ni Lorenzo bago maisarang pinto. Nang mawala na to sa kanyang harapan, natulala na lang siya. Hindi naman siya manhid. Pangit ang tingin sa kanya ni Lorenzo, pero bakit may iba siyang nararamdaman? Ayaw niyang mag-assume, pero hindi talaga mapigilan ni Yana dahil sa mga pinapakita ng binata. Gusto niya lang bilang kaibigan si Lorenzo. Kahit isang beses, hindi niya ito nakitang maging boyfriend. Si Noah kasi ang alam niyang nagpapatibok ng kanyang puso. Crush na crush niya talaga ito. Pero ang pantasya niya kay Noah, mukhang isang magiging bangungot na gusto niya nalang munang kalimutan. Nakatigil si Yana sa bungad ng neon light na entrance ng club. Wala naman siya doon kundi dahil kay Noah. May club party kasi at birthday ng binata. Inimbitahan siya nito, kaya pumunta siya. Kinakabahan si Yana habang hinahapit ng daliri niya ang laylayan ng bestida. Masikip yun, masyadong lantad at hindi siya komportable. Hindi niya style yon, pero may nagsabi kasi sa kanya na dapat pang sexy ang mga suot niya. Tara na, Yana, Sabi ni Noah at may pilyong ngiti sa labi. okay lang yan. Huwag kang kabahan. First time mo lang kasi. Tumingala siya sa binata. Nasa loob na ang mga kaibigan nito. Nilamon na ng nagsasayawang tao. Kinagat niya ng labi. Hindi pa ako nakakapasok sa club. Hindi nga ako umiinom. Tumawa si Noah at inakbayan siya. Kaya nga, first time for everything, Yana. Magtiwala ka lang sa akin. Tumambol sa dibdib niya ang salitang yon habang sumusunod siya papasok. Nakakahilo ang mga ilaw, nakakapanibago ang mga katawan na dumadampi sa kanya. Kumapit siya sa braso ni Noah na parang batang nawawala sa peryahan. Sa VIP table, may waiter na nagbuhos ng inumin sa mga kumikislap na baso. Inabot ni Noah ang isa sa kanya. Hindi ako... Simula niya. Isa lang, Yana. Sabi nito na parang nanunuyo. Relax lang. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap yon. Mapait ang unang lagok. Mas madali ang pangalawa. Pagsapit ng ikaapat, umikot na ang mundo. Tinatamaan agad siya ng kalasingan. Mabait ka. Bulol niyang tawa. Gusto kita, Noah. Matagal na, mula nang umiti ka sa akin sa hallway. Akala ko siguro... Tumaas ang kilay ni Noah. Gusto mo ako? Tumango si Yana habang namumula sa alak at damdamin. Alam ko, hindi ako maganda o mayaman o kahit ano. Pero akala ko baka nakikita mo ako kasi ang bait-bait mo sa akin. Tahimik ang binata sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos narinig niya ang malakas nitong tawa na parang punyal sa kanyang dibdib. At saka mula sa kaibigan ng binata, narinig niya rin ang matutunog na mga halakhak ng mga ito. Narinig niyo yon? Hagik-gik ng isang babae. Akala niya gusto mo siya. Grabe! Sigaw ng isang lalaki. Seryoso siya, men. Noah, may fan ka palang pangit. Don't tell me mga pangit ng taste mo sa babae. Umayos ng tayo si Noah, nakapamewang at nakangisi ng mapang-asar. Yana, akala mo talaga papatol ako sa tulad mo. Tumingin ka nga sa salamin. Parang huminto ang tibok ng puso niya. Ano? Hindi kita type. Mabait lang ako sa'yo kasi nauutusan kita sa kahit na ano. Singhal nito. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Ayoko sa mahirap. Isa pa hindi ganyang itsurang type ko. Mukha ba ako magkakagusto sa'yo? May isa pang tumawa. Hindi ka nga cute. Pangit talaga. Mukhang desperada. Kaya naman pala dikit ng dikit sa'yo, Noah. Hindi ko nga alam bakit hinalikan niya ni Lorenzo. Like, anong nakita ni Lorenzo sa pangit na yan? Mas maganda pa si Claudine. Nang hina ang tuhod ni Yana, tumulo ang kanyang mga luha. Nagiinit ang mga pisngi niya dahil sa kalasingan at pagkapahiya. Tama na, bulong niya. Please, tama na. Pero hindi tumigil ang mga ito. Tinawanan pa siya at may nakapag-record pa pala ng pag-amin niya kay Noah kanina. Hanggang sa gitna ng luha, ingay at kahihiyan, may humawak sa pulsuhan niya. Mahigpit, pero ramdam niya pa rin ang banayad na haplos. Yana, tawag sa kanya ni Lorenzo at puno ng pag-aalala ang boses. Nakakunot ang noo nito at umigting ang panga. Tiningnan nito ang mukha niyang puno ng luha at ang mga tao sa mesa. Anong nangyayari dito? Hindi napigilang humikbi ni Yana at parang batang nagsusumbong.
Pinagtawanan nila ako. Sinabi kong gusto ko si Noah. Sabi nila pangit ako at mahirap. Parang bata ang boses niya. Basag, marupok at sugatan. Hindi nagsalita si Lorenzo. Tumalikod ito, lumapit kay Noah at sinuntok ang binata sa panga. Napaupo si Noah, natumba sa mesa at nagkalat ang mga basag na baso. Anong problema mo? Sigaw ni Noah. Lalaki ka ba talaga? Singhal ni Lorenzo. Pinagtutulungan yung babae. Ang tapang mo ah. Ako lang ang pwedeng makapagpaiyak dito kay Yana. Mga wala kayong karapatan. Sa oras na maulit pa to, hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. Idadamay ko lahat ng pwede kong idamay para magdusa kayo. Hindi na ito naghintay ng sagot. Bumalik si Lorenzo kay Yana, marahang hinawakan sa braso at hinila siya palabas ng club. Nanginginig ang tuhod niya, halos matalisod sa takong at mapasinghap sa malamig na hangin sa gabi. Malabo ang paningin niya dahil pa rin sa mga luha. Pagtapak sa parking lot, humarap si Lorenzo sa kanya. Anong iniisip mo? Napatras si Yana. Alam kong ayaw mo sa club. Hindi ka umiinom. Bakit mo sinamahan si Noah? Sigaw pa ni Lorenzo. Akala ko mabait siya. Hikbi ni Yana. Mabait siya sa akin. Mabait? Halos sigaw ni Lorenzo. Isa siyang mayabang na mayaman na ginagawang laruan ang mga tao sa paligid niya. Tinakman niya ang mukha niya habang nanginginig ang mga balikat. Sorry, hindi ko alam. Gusto ko lang namang makisaya kasi akala ko magkaibigan kami. At doon siya tuluyang bumigay. Yumuko, napasubsob at tinakpan ang mga mata habang umiiyak. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo at marahan siyang niyakap. Naramdaman niyang unti-unti na itong kumakalma. Yana, mahina ang tinig ni Lorenzo. Hindi mo kailangan ng tulad niya para makita ka. Ano ka ba naman? Bakit ka ba ganyan? Kumapit si Yana sa dibdib nito. Ang utu-utu ko? Hindi. Sagot ni Lorenzo. Masyado ka lang mabait. Masyado nagtitiwala. Kaya ang hirap-hirap mong pakawalan ng wala ako. Palagi kang nasasamantala. Masyado kang malambot sa lahat. Hindi siya sumagot. Umiyak lang siya kay Lorenzo. Nakakatawa lang na kung sino pa ang kinaiinisan niya palagi, ang siya pang taong dumadamay sa kanya ngayon. Inilapat ni Lorenzo ang baba sa buhok niya. Tara, painumin kita ng tubig. Sasamang pakiramdam mo bukas. Pababain natin yung tama mo. Tinulungan siya nitong makapasok sa kotse. Inabot ang bottled water mula sa likod. Uminom si Yana, paunti-unti, at napapahikbi pa habang namumugto ang mga mata. Nilagyan din siya ni Lorenzo ng jacket nito sa hita dahil masyadong maikli ang kanyang suot. Hipon talaga ako. Sexy pero pangit. Mahina niyang pandalait sa sarili. Sinamaan siya nito ng tingin. Huwag mong sabihin yan. Maganda ka. Natigilan siya sa sinabi nito. Yun ang unang beses na narinig niya si Lorenzo na sabihin yon. Umiwas ng tingin ang binata. Oo na, maganda ka. Napanguso si Lorenzo. Inaasar lang naman kita pero higit ka pa sa magandang babaeng nakilala ko. Maganda ang kalooban mo, mabait ka, maganda ang pagkatao mo. Hangal sila para hindi makita yun, Yana. Pinaglaruan niyang mga daliri. Sabi mo lang yata yan para gumaan ang pakiramdam ko. Hindi. Tinanggal ni Lorenzo ang mga kumapit na buhok sa kanyang mukha. Maniwala ka sa akin, maganda ka. Bakit ka dumating? Mahina niyang tanong. May kutob ako. Sagot nito. Hindi ko pinagkakatiwalaan yung Noah na yun. At tama nga ako. Matagal na kitang kilala, Yana. Ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang inuman. Kaya nung nakita ko ang story mo, tinag ka ni Noah. Alam ko may mali. Napasinghap si Yana. Nakita mo yon? Lagi kong tinitingnan ng stories mo. Mahina nitong sagot. Napadpad ka rito para ka pa rin naliligaw na bata. Ako lang ang pwede mong maging guide. Wala nang iba. Alam niyang simula ng gabing yon, may nabago sa pagitan nila. Kapag si Lorenzo, hindi niya nararamdaman na para siyang basura. May pagtingin sa kanyang binata. Hindi na yon maikakaila pa. Kung tutuusin sa lahat ng tao, si Lorenzo ang pinakamalapit na tao sa kanya. Pero nahihirapan siyang buksan ang puso rito dahil parang ang hirap maniwala na ang pangit na katulad niya ay magugustuhan nito. Ang hirap din para sa kanya na makibagay sa mundo nito. Siksikan ng pasilyo. Puno ng ingay at yabag ng mga estudyanteng nagmamadaling makarating sa susunod na klase.
Nakayuko si Yana, mahigpit na yakap ang mga libro na tila panangga sa dibdib. Huli na siya sa exam, kaya nagmamadali na siya. Pagpasok niya sa classroom, nakarinig siya ng bulungan. Ah, siya yun 'di ba? Yung kasambahay na nagpapanggap na girlfriend niya? Natigilan si Yana. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Claudine, may mapulang mga labi at mapanirang ngiti. Nakahalukip-kip na para bang ito ang may-ari ng buong school. Anong sinasabi mo? Tanong ni Yana, pilit pinatatatag ang boses. Lumapit si Claudine, kunwari inosente. Oh, hindi mo pa alam ang chismis? Alam na namin na ikaw ang personal maid ni Lorenzo na para kang asong sunod ng sunod sa kanya. Nakatira ka sa bahay nila, 'di ba? Naglilinis ng kwarto niya, gumagawa ng ibang bagay para sa kanya. Nagtawa na naman ang mga matatapobre niyang kaklase. Hindi lang galing kay Claudine, kundi sa halos lahat ng tao sa loob. Ano namang masama? Working student ako at wala akong tinatapakan na kahit na sinong tao. Ani Yana at inilapag ang mga gamit. Wala akong ginagawang masama. Umirap si Claudine. Working? O nakikipaglandian? Di ba yun naman talagang binabayaran sa'yo? Walang hiya. Pinalibutan na sila ng mga estudyante. Nakalabas na ang mga cellphone. Akala mo ba? Pwede kang basta pumasok sa mundo namin? Dahil lang ba hinalikan ka ni Lorenzo sa harap ng lahat? Akala mo may saysay ka na bigla? Ang pangit-pangit mo! Sabi pa ni Claudine sa kanya. Ngumisi siya kay Claudine. At least ako, hinalikan. Maganda ka nga. Mayaman, matangkad, sexy. Hinalikan ka ba ni Lorenzo? Hindi ba't hindi naman? Tapos, inaaway mo ako sa rasong yan? Sino ngayon sa atin ang mukhang asong habol ng habol? Pinapakita niya lang na matapang siya. Pero naiiyak na talaga siya. Gusto lang naman ni Yana na mag-aral at makapagtapos. Pero bakit hindi na lang patahimikin ang buhay niya? Lalo pang dumami ang babae sa paligid, mga kaibigan ni Claudine na inuulit ang mga panlalait sa kanya. May isa pa ngang naghagis ng papel kay Yana. Ano sa tingin niyo ang ginagawa ninyo? Boses iyon ni Lorenzo. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao, parang dagat na nahawi. Lumapit agad si Lorenzo sa kanya at sinamaan ng tingin si Claudine. Anong ginagawa mo kay Yana? Napakurap si Claudine. Lorenzo, ano ba nakita mo sa pangit? Tama na, nagtatrabaho siya para sa pamilya ko. Responsibilidad ko siya. Ang alam ko, wala dapat kayong opinyon tungkol dito. Dahil buhay ko naman to. Malamig na sabi ni Lorenzo. Maghanap naman kayo ng mas matinong libangan. Galawin niyo pa si Yana, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. At Claudine, sinabi ko nang hindi kita gusto, di ba? Talagang aabot pa na awayin mo si Yana. Oo, kasi hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong pangit na yan. Bulalas ni Claudine. Wala kang karapatang laitin sa harap ko si Yana. Wala man siya dito. Hindi pa rin kita papatulan. Maganda ka pero hindi ko gustong ugali mo. Prangkang sabi ni Lorenzo bago kunin ang bag at mga gamit ni Yana. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay ng marahan. Halika na. Hinila siya ni Lorenzo palabas ng gusali at hindi pinansin ang mga bulungan. Tahimik silang naglakad hanggang makarating sa garden ng campus. Pagdating doon, agad binawi ni Yana ang kamay at hinarap ito. Hindi ko naman hinihinging ipagtanggol mo ako. Seryosong sabi ni Yana. Pagod na ako, Lorenzo. Ang hirap makibagay dito sa mundo mo. Wala akong mapagkatiwalaan dito. Ang gusto ko lang naman, makapag-aral, makapagtapos. Yun lang. Pero sa bawat hakbang na paabanti ako, parang hinihila ako pabalik ng mundo mo. At pagod na ako. Hindi agad nakasagot si Lorenzo. Para bang may gustong sabihin pero hindi nito mahanap ang tamang salita. Hindi ako nababagay sa mundo mo. Dagdag ni Yana na para bang sinasabi niya na huwag na rin siyang gustuhin ng binata. Hindi ako kailanman nababagay. Yana. Tumalikod siya at napailing. Salamat sa pagtatanggol, pero gusto ko na lang ulit maging invisible na lang sa ibang tao. Gagampanan ko pa rin naman ang pagiging personal maid mo kasi part ng trabaho ko yon. Pero ang ma-involve sa'yo, ayoko na, Lorenzo. Sa tuwing dumidikit ako, mas lumulutang ang dahilan para husgahan ako ng mga tao. Yana naman, huwag mong sabihin yan. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Halika na, iuuwi na muna kita. Inilhad ni Lorenzo ang kamay nito, pero umatras si Yana.
Dahan-dahan siyang lumakad palayo, pinunasan ng luha gamit ang manggas ng kanyang damit. Nakakahiyaman, pero baka mag-enroll na lang siya sa mas maliit na school. Hindi naman siya makakapasa sa mga public university dahil hindi naman siya gaanong katalinuhan. Kakausapin niya si Lola Angeles, napapaligiran kasi ng mga mayayaman, kaya ang hirap-hirap siyang makibagay. Bakit naman, iha? Hindi ka ba nasisiyahan doon? Tanong ni Lola Angeles. Napakagatlabi si Yana. Puro mayayaman po kasi ang mga kaklase ko at mga mata pobre. Napag-uusapan din po kami ng apo mo. Ayoko naman po na hindi matahimik ang pag-aaral namin. Gusto ko lang po talagang magtapos. Mataman siyang tiningnan ni Lola Angeles. Umamin ka nga sa akin, Yana. Mahal mo na ba ang apo ko? Hindi siya agad nakasagot. Gusto niyang sabihing oo. Pero ilang beses niya nang idinidina yon sa kanyang sarili. Kapag nagpapakita ng motibo ang binata, siya na palagi ang unang kumukontra doon. Kaya nga sinisiksik niya sa kanyang isipan at puso na crush niya si Noah. Imposible kasing hindi siya mahulog kay Lorenzo, lalo na't mga bata pa lang, parang parte na ng mga buhay nila ang isa't isa. Opo, mahal ko po kaso mahirap at pangit po kasi ako, Lola. Umawang ang bibig ng matanda at hinawakan ang mukha niya. Darling naman, bakit ganyan ang iniisip mo? Ang ganda-ganda mo. Bahagya siyang natawa habang naluluha. Huwag mo na po akong bulahin, Lola. Alam ko naman pong hindi. Mas may maganda pa po sa akin. Saka yung apo mo po parang model ng brief ang datingan. Ako naman, pwede sigurong model pero baka sa bagoong. Hindi napigilang tumawa ni Lola Angeles. Yan ba ang pangit? Kahit umiiyak ay napapatawa mo pa rin ako. Yan ang nagagawa mo sa mga taong nasa paligid mo. Alam mo, iha, ang puso mo ang maganda sa'yo. Ang dala mong ambience sa ibang tao. Sobrang bright ng aura mo sa lahat. Kaya hindi ako nagtataka kung bata pa lang nagpapapansin na sa'yo ang apo ko. Sutil lang yung si Lorenzo pero alam kong malambing siyang magmahal. Bigay kong bigay. Napahalakak na lang si Yana. Pakiramdam niya, nirereto na sa kanya ni Lola Angeles si Lorenzo. Doon pa lang, na-realize niya na tanggap naman pala siya ng buo ng mga ito. Bakit kailangan niya pang mag-alala sa mga taong nasa paligid nila? May aaminin ako sa'yo, sabi ni Lola Angeles sa kanya. Hindi talaga aksidente ang pagkikita nating dalawa. Sinadya kong magpapansin sa'yo dahil nagka-interes ako. Nakita ko kasing nakikibalita sa'yo ang aking apo. Nanlaki ang mga mata ni Yana. Ano po? Tumawa si Lola Angeles. Hindi ka nakalimutan ni Lorenzo. Ikaw ang kababata niyang ayaw niyang iwan noon dahil lang alam niya na hindi maayos ang kalagayan mo sa tita mo. Natigilan lang dahil kinailangan naming pumunta sa ibang bansa. Pero nitong bumalik na kami, ikaw agad ang una niyang pinuntahan. Pero wala ka na ron. Kaya nang makauwi siya, kinuwento niya sa akin na nakita ka raw niya sa karinderya. Nagulat siya na doon kayo magkikita. Pero hindi mo raw siya agad nakilala. Natawa si Yana habang tumutulo ang mga luha. Kaya pala iniinis niya po ako ng araw na yon. Parang sira, Lola. Tinakam niya po ako sa bulalo na kinakain niya noon para mainis ako. Tapos, nang nasa bus na po ako, biglang nagpaabot ng bulalo dun sa konduktor. Take out, may kasama pang drinks at saka dessert. Malakas na tumawa ang matanda. Pasensya ka na. Torpe talaga yung apo ko. Hirap na hirap umamin. Kaya nga, tinulungan ko na't gumawa ako ng paraan. Alam mo nang unang dating mo dito, inaasar ka niya. Pero, niyakap ako nun sa sobrang pananabik. Nagpapasalamat sa akin na kinuha kitang personal maid niya. Nagtawanan at kwentuhan na sila ni Lola Angeles. At kahit paano ay gumaan ng bahagya ang kanyang pakiramdam. Hindi siya makapaniwala sa mga kwento ng matanda. Pero may bahagi rin naman sa kanyang puso na natutuwa na ganoon pala kalalim ang damdamin ni Lorenzo para sa kanya. Akala ko nakaalis ka na, sabi ni Lorenzo. Mahina at maingat ang tinig. Ha? Anong aalis? Lilipat lang ako ng school pero dito pa rin ako titira. Personal maid mo nga ako, 'di ba?
Tugon ni Yana nang hindi tumitingin dito. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Umawang ang bibig ng binata. Sabi ni Lola, aalis ka na rito. Huwag kang umalis. Ayoko, dito ka lang. Kung ayaw mo kong kausapin, okay lang. Dito ka na lang. Mas safe ka rito. Wala kang ibang uuwian, di ba? Dito pwede. Bahay mo rin to, Yana. Bahagya siyang natawa. Si Lola talaga. Niloloko ka lang niya. Hindi ako aalis, Lorenzo. Hindi mo kailangan mag-alala. Humarap siya rito. Malinaw ang mata, ngunit matatag. Kailangan ko lang mag-transfer ng school kung saan makakapag-aral ako ng hindi iniisip kung sino ang nakatingin, kung sino ang bumubulong, kung sino ang tumatawa. Kailangan kong makahinga, Lorenzo. Kailangan ko ng kapayapaan para matupad ko ang mga pangarap ko. Tumango ito at parang batang tumingin sa kanya. Naiintindihan ko. Natahimik silang dalawa, nagkatinginan sa isa't isa at walang sinabi. Maya-maya'y bumutong hininga si Lorenzo at parang matagal nang kinikim-kim ang mga salita. Madali akong magalit nung bata ako. Nalaman ko na ampun pala ako, na matagal na pala akong hinahanap ng totoo kong pamilya. Magulang bagong buhay ko. Lahat ng tao may gustong ipagawa sa akin. May gusto silang maging ako. Nakalimutan kong maging bata lang. Sobra akong na-pressure na parang gusto ko na lang bumalik sa atin nun at asarin ka ng asarin. Para sa akin, ikaw ang palatandaan ng childhood na bigla na lang hinatak sa akin. Kaya mahalaga kang parte ng buhay ko, Yana. Tahimik lang si Yana, pinakinggan niya ng maigi si Lorenzo. Yun naman kasi ang unang beses na nagbahagi ito ng saloobin sa kanya. Hindi ko alam kung paano maging mabait. Pero nang makita kita ulit, gustong gusto kong maging mabait. Pero parang lagi ako nagkakamali pagdating sa'yo. Natatameme ako, kaya dinadaan ko na lang sa pangasar. Natatawang sabi ni Lorenzo. Napakagatlabi si Yana. Sanay na sanay kang pagtawadan ako eh. Walang araw na hindi mo sinisira ang araw ko. Sorry na, nagpapapansin lang naman ako sa'yo. In denial pa kasi ako nung una. Iniiwasan ko pa. Pero ang totoo, mahal kita. Mahal kita, Yana. Mahinang saan ni Lorenzo at puno ng lambing at damdamin ng boses. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila, pero ngayon hindi na kasing bigat gaya ng kanina. Kaya mo ba ako hinalikan? Naniningkit ang mga mata ni Yana. Napakamot si Lorenzo sa batok. Yung halik, makasarili yun. Padalos-dalos ako at nagpadala sa emosyon. Pero gusto ko talagang gawin yun dahil masyado ako nagselos kay Noah. Naiinis ako na sobrang crush na crush mo yun eh. Mas gwapo pa ako ron. Mahina siyang tumawa. Hindi ko na siya crush. Oo, kaya pwede namang ako na lang. Pero kung mapagbigay ka, pwedeng mahalin mo na rin ako. Nakangiti na sabi ni Lorenzo. Hindi niya napigilang humalakhak. Manligaw ka muna. Napakagatlabi muli ang binata. Siyempre naman, maliligaw ako. Totoo ka na, Yana. Hindi tulad ng mga babaeng humahabol sa akin o ng mga inaasahan sa akin. Nung hinalikan kita, hindi lang para matahimik sila. Gusto ko rin alamin kung anong estado na ba ang damdamin ko para sa'yo. Parang ang hirap maniwala. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ka ba nabagok sa kung saan? Lorenzo, hindi ako kagandahan. Pagpapaalala niya rito. Pero mas lalong napangiti ang binata. Nagagandahan nga ako sa'yo. Huwag mo nang questionin. Mga mata ko naman to. Manliligaw ako ah. Kahit nasa ibang school ka pa, liligawan kita. Sana sagutin mo ko. Ang bilis mo naman. Reklamo niya, pero nangingiti rin naman. Puno ng kislap ng saya ang mga mata ni Lorenzo. Iyan na, ang tagal ko naghintay. Ngayong alam mong mahal kita, ang hirap na sa akin na mas maghintay pa. Kaya pasensya na kung nagmamadali ako. Umalpas na lang ang mahinang tawa mula sa kanya. Simula ng araw na yon, matyaga nang nandigaw si Lorenzo sa kanya. Palagi siyang hatid sundo, binibigyan ng bulaklak at pinagluluto. Siyang personal maid, pero mukhang si Lorenzo pa ang binabayaran para magsilbi sa kanya. Kapag may mga nakakakita na magkasama sila, palaging nagtataka. Kaya hanggat kaya ni Yana, inaayos niya ang kanyang sarili. Naniniwala na lang siya na may sarili siyang ganda. Bukod doon, tanggap naman siya ni Lorenzo kaya panalong-panalo na. Nakagraduate na tayo.
Nakangiting sabi ni Lorenzo. Natupad mo na ang isa sa mga pangarap mo. Ako kaya, kailan kaya matutupad ang isa ko pang pangarap? Bahagya siyang tumawa. Ano ba yan? Tumingin ang binata sa kanya. Kailan mo kaya ako sasagutin yan? Parang tatalon ang puso niya sa tuwa. Naiinip ka na? Tumango agad ito. Oo, kaya baka kapag sinagot mo ako, pakasalan na agad kita. Ang tagal ko nang naliligaw Ngumuso si Yana at hindi mapigilan ang ngiting inabot niyang kamay nito. Isuot mo na sa akin ang singsing kung ganon. Naramdaman niyang natigilan si Lorenzo. Umawang ang bibig nito at hindi makapaniwala. Oh, nasa ng singsing? Sinasagot na kita. Napalunok ang binata. Parang hindi alam ang gagawin. Kaya mahina siyang tumawa. Ano kasi? Mahinang sabi ni Lorenzo. Hindi ko inasahang ngayon mo ako sasagutin. Hindi pa ako nakabili ng singsing. Bigla na lang itong tumayo. Siya naman ang nabigla sa ginawa nito. Bahagyang nagtampo si Yana. Kasasagot niya lang, pero bigla siyang iniwan. Pero nawala ang pagkabusangot ni Yana nang bumalik ito. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan at inilabas ang isang singsing. Singsing to ni Lola, sa kasal nila ni Lolo. At sapat na sana to. Yana, will you marry me? Puno ng damdamin na tanong ni Lorenzo. Natatawa siya na naluluha sa mga pinagagagawa ni Lorenzo. Sa pagkakataong yon, sigurado na talaga siya na seryoso ang binata sa kanya. Oo naman, itatanong pa ba yan? Isinuot nito ang singsing, tumayo at mahigpit siyang niyakap. Natatawa si Yana nang inikot siya ng kanyang mapapangasawa. Hindi naman sila nagsimula na parang childhood sweetheart, pero malaki ang impact ng kabataan nila sa isa't isa. Masaya at ipinagpapasalamat ni Yana sa Diyos na si Lorenzo ang kasama niya hanggang wakas. Tinuturuan tayo ng kwentong ito na ang tunay na halaga natin ay hindi kailanman nasusukat sa tingin ng iba. Kahit pa tayo'y tawaging pangit, mahirap o walang halaga. Ang kwento ni Yana ay paalala na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, maaaring tumubo ang kabutihan, tapang at pangarap. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.